Araw-araw, binabaril ng kapalaran si Faith hanggang sa araw na magising ang tunay na kapangyarihan ng kanyang SS rank skill. Si Faith Graphite ay isang tipikal na kawawang talunan. Ang trabaho niya ay maghawak lang ng bandila sa harap ng pader ng kastilyo. Buong araw na siyang nakatayo roon at walang tigil sa pagrereklamo dahil sa matinding gutom. Habang nagbabantay, napansin niya ang isang grupo ng 4 na adventurer na dumaan sa malapit. Ipinagyabang ng isa sa kanila na umabot na siya sa level 6 matapos lamang ang ilang oras ng pangangaso. Mas maaga, may kariton ng isang mangangalakal na may dalang mga kalakal na inatake ng grupo ng goblin. Tumalo ng mga goblin sa kariton, ngunit sinwerte ang mangangalakal dahil malapit lang ang parehong grupo ng adventurers. Ang leader nila ay nakasakay sa kabayo at siniguradong ligtas ang archer habang pinapabagsak nito ang mga goblin mula sa malayo. Ang mga goblin na nakalapit ay agad nilang hinarap. Ang lalaking mahaba ang buhok ay madaling pinabagsak ang mga halimaw gamit ang mabilis at makinis na galaw. Samantalang ang malaking lalaki ay todo hataw gamit ang kanyang dobleng palakol, parang Hulk smash. Pagkatapos ng laban, bumalik sila sa lungsod at nagyabang ang malaking lalaki tungkol sa kanyang pag-level up. Napunta ang usapan sa paghahati ng mga nakuha sa labanan at doon lalong nainggit si Faith. Alam niya sa sarili niyang hindi siya kailanman magiging adventurer. Muling kumulo ang tiyan niya at naisip niyang wala siyang silbi. Gutom na siya, pangit ang trabaho niya at ang kanyang unique skill ay walang kwenta. Ang totoo, lahat ng stats niya ay tig-iisa lamang at ang skill niya ay gluttony. Sa kabila ng lahat ng reklamo niya, alam niyang dapat pa rin siyang magpasalamat dahil may trabaho pa siya. Kalaunan, naging masigla ang buong lungsod. Ang grupo ng adventurers ay naghahanap ng mas magagandang armas nang biglang ipahayag na paparating ang mga Holy Knight. Agad na nagtago ang mga adventurer nang makita ang 3 Holy Knight na naglalakad sa kalsada. Habang dumaraan ang trio, may isang tahel na gumulong papunta sa bota ng isa sa kanila. Humingi ng tawad ang mga ngalakal at yumuko upang pulutin iyon, ngunit bigla siyang sinipa ng Holy Knight. Sinubukan muling humingi ng tawad ng kawawang matanda, ngunit lalo lamang siyang binyuli ng mga Holy Knight. Inakusahan nila ang mga ngalakal na iniinsulto raw sila at dahil doon ay nararapat lamang na putulin ang ulo niya. Patuloy ang paghingi ng tawad ng matanda hanggang sa pigilan ng leader ng trio ang dalawa. Bago umalis, binalaan niya ang mga ngalakal na huwag na itong maulit. Lumakad palayo ang tatlo habang sinasabing maswerte pa ang matanda. Tahimik na napanood ng grupo ng adventurers ang lahat at nahirapan silang paniwalaan na si Lady Roxy ay isang Holy Knight tulad nila. Bumalik tayo kay Faith na patuloy pa rin sa pagrereklamo dahil sa gutom. Mabuti na lamang at malapit nang matapos ang kanyang shift nang biglang dumating ang 3 Holy Knight. Tinanong nila si Faith kung maayos ba niyang nagampanan ng paghalili sa kanila ngayong araw. Yumuko si Faith at sinabing oo. Pagkatapos nito, naghagis ng ilang barya ang leader sa sahig bilang bayad at inutusan si Faith na pulutin ang mga iyon. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga barya ngunit biglang tinapakan ng isa sa Holy Knight ang kanyang kamay. Ininsulto siya at sinabing napakadumi niya kaya hindi niya napansin ang presensya nito. Tulad ng nakasanayan, walang nagawa si Faith at hindi siya lumaban. Muling umingay ang kanyang tiyan at ikinagalit ito ng leader ng trio. Sinabi nitong parang ipinapakita raw ni Faith na hindi siya pinapakain at tila pinapahiya niya ang pamilya Vlerek. Sa galit, sinipa nila si Faith palayo. Sinipa pa ng lalaki si Faith ng ilang beses at sumali rin ang babae. Sinimulan niyang latin si Faith, sinasabing walang silbi ang skill niya at nabubuhay lang siya dahil binibigyan nila ng pera. Sa isip ni Faith, ipinaliwanag niya na sa mundong ito, ang halaga ng isang tao ay nakabase sa espesyal na kapangyarihang ibinibigay ng mga Diyos na tinatawag na skills. Sinabi ng leader ng trio na kung magpapabaya si Faith sa trabaho, sa kanila rin babalik ang resulta dahil sila ang kanyang mga amo. Inutusan ng lalaki si Faith na tumayo, pero nang subukan niyang gumalaw, tinapakan ng isa pa ang mukha niya at minadaling kumilos. Lalong tumindi ang pambubuli nila, sinasabing kailangan siyang disiplinahin dahil sa hindi agad pagsunod sa utos. Biglang may isang boses mula sa malayo ang pumihil sa kanila. Ito ay si Lady Roxy Hart, ang kilalang Holy Knight. Maayos ngunit matalim niyang sinabi na hindi dapat inaabuso ng mga Holy Knight ang mga taong ipinangako nilang poprotektahan. Naiinis ang trio kahit sa presensya pa lang niya. Ipinagpatuloy ni Roxy na ang pagbabantay sa tarangkahan ay isang marangal na tungkulin para sa isang Holy Knight at iyon mismo ang tungkulin ng trio na bantayan ang pasukan. Sinagot ng leader na tungkulin din daw niya ang bigyan ng trabaho ang mga walang silbing tao tulad ni Faith. Tinanong siya ni Roxy kung bakit ganoon ang trato nila kay Faith. Binaluktot ng lalaki ang kanyang sinabi at inutusan ng dalawa na umalis na sila. Lumapit si Roxy kay Faith at tinanong kung ayos lang siya habang tinutulungan siyang tumayo.
Ginamit niya ang kanyang panyo para linisin ang mga sugat ni Faith, ngunit napansin ni Faith ang titig ng leader ng trio kay Roxy. Matapos niya itong linisin, nagpasalamat si Faith sa kanyang tulong. Sinabi ni Roxy na ginagawa lang niya ang nararapat para sa isang holy night. Idinagdag pa niya na tapos na ang shift ni Faith at siya na ang papalit. Inabot ni Faith ang poste at sinabi ni Roxy na ipaalam sa kanya kung magpapatuloy pa ang pambubuli ng trio. Sumagot si Faith na sanay na siya sa ganoon at umalis. Kinagabihan, nasa isang bar si Faith at iniisip ang mga sinabi ni Roxy, pero alam niyang maaaring gumanti ang trio sa kanya kaya nagpasya siyang huwag na siyang idamay. Lumapit ang may-ari ng bar at tinanong kung ganoon pa rin ba ang ginawa ng trio. Binalaan niya si Faith na kung magpapatuloy yon, baka matulad siya sa huling tao. Sinabi niyang ang trio ay nagbibigay ng walang katapusang pang-aabuso at malupit na trabaho sa kanilang mga empleyado, pero walang ebidensya dahil hindi nabubuhay ng sapat ang mga dating empleyado para magsalita. Hindi pinansin ni Faith ang babala, nagpasalamat sa pagkain, at sinabi ng may-ari na ipagdarasal niyang hindi mangyari iyon kay Faith. Habang naglalakad si Faith sa mga kalsada, muling umingay ang kanyang tiyan. Doon niya naalala na ang kanyang skill ay dahilan kung bakit palagi siyang gutom. Tinawag niya itong isang napakabobong skill at hiniling na sana ay ipinanganak siyang may mas kapaki-pakinabang na kakayahan, hindi man para maging holy knight, kundi para maging mandirigma, mangangalakal. O panday. Ganito ang realidad ng mundong ito, kung basura ang skill mo, basura rin ang tingin sa'yo. Bigla siyang huminto nang mapansin niyang may mga magnanakaw na umaakyat sa pader. Agad siyang tumakbo pabalik para balaan si Roxy. Nang marinig ang balita, inabot ni Roxy ang poste kay Faith at sinabing siya na ang baalang hulihin ang mga magnanakaw. Binati niya ito ng good luck at pumasok si Roxy sa loob. Narinig ni Faith ang salpukan ng mga espada at ang mga sigaw hanggang sa bigla na lang itong tumigil. Mula sa malayo, nakita niya ang isang sugatang magnanakaw. Muntik na siyang tumakbo palayo, pero huminto siya nang maalala niyang pinagkatiwalaan siya ni Roxy. Nagpasya siyang harapin ang magnanakaw ng diretso at ginamit ang sibat na poste para wakasan ang buhay nito. Biglang nagdilim ang paningin ni Faith at may narinig siyang boses na nagsasabing na-activate na ang kanyang gluttony skill at ina-update na ang kanyang mga stats. Nang tingnan niya ang mga ito, nakita niyang lampas 100 lahat ng halaga. Nakakuha rin siya ng 2 bagong skill, ang Identify at Telepathy. Litong-lito pa rin siya kung bakit nag-activate ang kanyang skill at napabitaw siya sa poste dahil hindi niya maintindihan ang nangyari. Tumakbo si Roxy papunta sa kanya para tingnan kung nasaktan siya ng magnanakaw. Napansin niyang hindi maganda ang itsura ni Faith at nag-alala siya. Hindi niya yun sinabi ng malakas pero narinig ni Faith ang iniisip niya. Sinabi ni Faith na hindi siya nasaktan at muli niyang narinig ang iniisip ni Roxy nang makaramdam ito ng ginhawa. Pagkatapos, sinabi ni Roxy na kailangan niyang iulat ang nangyari sa kanyang mga nakatataas, pero lalo pang nalito si Faith dahil hindi na niya marinig ang iniisip nito. Hiniling ni Faith kay Roxy na sa kanya na lang ibigay ang lahat ng kredito dahil siguradong gagawa ng problema ang trio kapag nalaman nilang siya ang tumalo sa magnanakaw. Nagpasalamat si Roxy sa kanyang tulong at sinabi niyang dahil doon ay nagtagumpay siya sa kanyang tungkulin. Tinanong niya si Faith kung gusto niyang magtrabaho para sa kanyang pamilya at sinabi niyang mamamatay lang siya balang araw kung magpapatuloy siyang magtrabaho para sa trio, kaya mas mabuti pang magtrabaho siya sa pamilyang tatrato sa kanya ng patas. Nag-isip si Faith kung itutuloy ba niya ang pagiging alipin sa masamang traitor o pipiliin ang mas maliwanag na kinabukasan kasama si Roxy. Sinabi niya na kung iiwan niya ang trabaho, may ibang taong magdurusa sa parehong paraan, ngunit ipinaliwanag ni Roxy na tungkulin ng mga Holy Knight ang magbantay sa tarangkahan at hindi ng ibang tao. Sa huli, pumayag si Faith na magtrabaho para sa kanya. Umuwi siya na puno pa rin ng pagkalito sa biglaang pagbabago ng kanyang status. Hindi pa niya alam kung ano talaga ang ginagawa ng kanyang mga bagong skill, pero iniisip niyang ang telepathy ang dahilan kung bakit niya narinig ang iniisip ni Roxy. Nagsimula rin siyang mag-alala sa pag-activate ng kanyang gluttony skill at sa nangyayari sa kanyang katawan, pero mabilis niya itong isinantabi dahil alam niyang kayanan niyang talunin ang mga halimaw. Kinabukasan, pumunta si Faith sa shopping street para maghanap ng sandata. Ngunit 2 lang ang barya niyang pera. Sinabihan siya ng merchant na umalis dahil kahit kutsilyong pangmantikilya ay hindi niya mabibili sa halagang iyon. 5 taon na mula nang dumating si Faith sa lungsod, ngunit 2 barya lang ang naipon niya sa pagtatrabaho sa ilalim ng masasamang kondisyon. Sinabi ng merchant na kung gusto niya, maaari niyang kunin ang mga basurang sandata sa loob ng bar aisles. Sinimula ni Faith na suriin ang mga espada at ginamit ang identify skill sa bawat isa. Lahat ay walang kwenta hanggang sa mahawakan niya ang isang espada sa pinakalikod. Nang i-identify niya ito, naisip niyang ang espadang ito ay marumi at itinuturing na basura, katulad niya.
Biglang nagsimulang magsalita ang mga espada at natarante si Fate pero pinilit niyang huwag gumawa ng eksena. Dahil sa kanyang skill, nalaman niya ang pangalan ng espada, Greed. Sinabi ng espada kay Fate na kapag binili niya ito, lalo pa siyang lalakas. Tinawag pa siya ng espada na gluttony, dahilan para mas lalo siyang malito kung paano nito nalalaman ang tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ng espada na marami silang pagkakapareho. Sa huli, nagpa siya si Fate at binili ang espada. Samantala, nagrereklamo ang trio dahil sinusubukan ni Roxy na kunin si Fate nang hindi man lang sila tinatanong. Gusto ng babae na turuan ng leksyon si Roxy pero walang pakialam ang leader dahil marami pa namang tao ang nangangailangan ng maruming trabaho. Patuloy pa ring nagrereklamo ang babae tungkol kay Roxy, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na ang pamilya ni Roxy at ang kanila ay kabilang sa Great Five families na sumusuporta sa kaharian, kaya ang pagkilos laban sa kanya ay magdudulot ng problema. Sinabi rin ng lalaki na oras na para pumunta siya sa military district. Nagtaka ang babae at tinanong kung bakit niya yun masyadong iniintindi. Ipinaliwanag ng lalaki na interesado siya sa pananaliksik tungkol sa kung paano maging immortal. Lalong nalito ang babae at tinawanan na lamang ito habang naglalakad palayo ang leader. Samantala, nagtungo si Fate sa labas ng lungsod dala ang bago niyang espada. Paulit-ulit na binabanggit ng espada ang pangalan niya dahil gusto lang daw nitong kabisaduhin yon. Bigla nitong sinabi na may paparating na kalaban kaya natarante si Fate. Tumalo ng isang goblin papunta sa kanya, ngunit nagbago ang mga mata ni Fate at napatay niya ito sa isang malinis na hiwa. Muling narinig ang boses na nagsabing na-activate ang gluttony at tumaas ang kanyang mga stats at nakakuha rin siya ng strength boost skill. Nalito si Fate dahil nangyari na naman ito, ngunit napansin niyang marami pang goblin sa paligid. Tumawa si Greed at ipinaliwanag na palaging dumarating ang mga goblin ng grupo-grupo. Sabay-sabay silang umatake, ngunit nagawa ni Fate na i-parry at hiwain ang bawat isa. Sa tuwing nakakapatay siya ng goblin, patuloy na nag-a-activate ang gluttony. Makalipas ang ilang oras, nagawa niyang patayin ang daan-daang goblin. Nadagdagan pa ang kanyang mga skill at sobra-sobra na ang kanyang stats. Ang pinakamababa ay halos 500 na at ang kanyang lakas ay triple pa roon. Tinanong siya ni Greed kung hindi na ba siya nagugutom. Nalito si Fate sa una, pero napansin niyang hindi man lang umingay ang kanyang tiyan buong araw. Tinanong niya si Greed kung ano talaga ang nangyayari dahil ang alam niya, ang isang tao ay may iisang skill lamang mula pagkasilang. Ipinaliwanag ni Greed na lahat ito ay dahil sa gluttony. Karaniwan, kailangang lumaban at manalo ang isang tao para tumaas ang stats o level, pero ang gluttony ay isang cheat skill na nagnanakaw ng stats at skills ng mga natalo nito. Ang kapalit lang ay hindi siya nakakakuha ng experience at hindi nagel level up. Tinanong ni Fate kung paano alam ni Greed ang lahat ng ito at sinabi ng espada na pareho lang sila. Kahit nalilito, napansin ni Fate ang isang grupo ng adventurer na papalapit. Binalaan siya ni Greed na huwag ipaalam kung inuman ang tungkol sa gluttony dahil taliwas ito sa divine law. Naintindihan ni Fate ang ibig sabihin nito at napagtanto niyang hindi siya maaaring sumama sa grupo, kailangan niyang laging lumaban mag-isa. Sinabi ni Greed na hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ito. Tinanggap ni Fate ang mga salitang iyon at nagpa siyang umuwi, ngunit pinigilan siya ni Greed at sinabing huwag siyang aalis nang hindi kinukolekta ang mga tainga ng goblin. Nalito si Fate, ngunit ipinaliwanag ni Greed na kikita siya kapag ibinenta ang mga iyon. Nagsimulang pagsisihan ni Fate ang pagpatay sa napakaraming goblin, pero nagawa pa rin niyang kolektahin ang mga iyon at mabayaran. Kumita siya ng 3 silver at 80 bronze coins at nagpa siya sanang bumili ng karne para sa hapunan. Pinigilan siya ni Greed at sinabing kailangan muna niyang magpa-maintenance, pero pinili pa rin ni Fate na maghapunan muna. Sa daan, nabangga niya ang isang kaina-hinalang lalaki na lumabas mula sa isang madilim na eskinita. May kasama itong isang maliit na batang babae. Nang mahawakan siya ng bata, narinig ni Fate ang boses nito na humihingi ng tulong. Nakita niya ang nanginginig na mga mata ng bata sa takot habang hinihila ito palayo ng lalaki. Ginamit ni Fate ang kanyang skill para i-identify ang mga kakayahan ng lalaki, pero bigla itong nawala. Ipinaliwanag ni Greed na may cancel ability ang lalaki na nagtatago ng lahat mula sa identify. Tinanong ni Greed kung ano ang gagawin ni Fate at sinabi niyang ililigtas niya ang bata. Dinala ang bata sa isang bodega at ikanadina sa pader. Nilate siya ng lalaki at sinabing magiging laruan siya ng mga Holy Knight. Tahimik na nagmamasid si Fate, ngunit pinigilan siya ni Greed at sinabing mas malakas ang lalaki at dapat na siyang umatras. Tumanggi si Fate dahil gusto niyang tulungan ang sinumang nakikita niyang nagdurusa, lalo na ngayong may kapangyarihan na siya. Lumipat ang eksena sa isang ampunan kung saan ipinaliwanag ng madre sa mga bata kung paano nilikha ni Holy Laplace ang mundo. Sinabi ng matandang babae na iniwan na ng Diyos ang mundo at binigyan ng mga tao ng espesyal na kapangyarihan.
Tinanong niya ang mga bata kung alam nila ang tawag dito at sabay-sabay silang sumagot na skills. Pinagpasalamat ng madre kay Holy Laplas ang pagkain at nagsimulang kumain ng mga bata. Ngunit may isang batang hindi pa rin kumakain. Tinanong siya ng madre kung ayos lang siya at sinabi ng bata na hindi patas si Holy Laplas. Ipinaliwanag niya na ang mga Holy Knight at mandirigma ay may malalakas na skills habang siya ay parang iniwan dahil sa mahina niyang skill. Sinubukan siyang aliwin ng madre sa pagsasabing noong sinaunang panahon ay walang skills, walang stats, at walang mga halimaw, at pantay-pantay ang lahat. Napaiyak ang bata at hiniling na sana ay ipinanganak siya sa panahong iyon. Inaliw siya ng madre, ngunit may dumating na isa pang madre na nagsabing hindi pa rin nila mahanap ang nawawalang bata at magsisimula na silang maghanap sa lungsod. Ang nawawalang bata ay ang parehong batang dinukot ng masamang lalaki. Sinipa ng lalaki ang poste na kinagapusan ng bata at inutusan siyang umiyak at sumigaw, sinasabing magiging laruan siya ng mga Holy Knight. Nanatiling tahimik ang bata. Tumigil ang lalaki at naglakad palayo, binigyan ng bata ng pagkakataong humikbi. Maya-maya, may narinig siyang mga yabag, at si Faith iyon na nagsabing magiging ayos lang siya. Pinalaya niya ang bata mula sa mga tanikala at sinabing tumakas na siya agad. Bumalik ang lalaki at sinabi na minsan ay nakakatagpo siya ng mga tulad ni Faith. Mga kawawa at walang silbing taong nag-aakalang bayani ng hustisya. Ngumiti lang si Faith sa bata, inilabas si Grid at humarap sa lalaki para lumaban. Pinagtawanan ng lalaki si Faith at tinanong kung kaya ba niyang lumaban habang pinoprotektahan ng bata. Unti-unti itong lumalapit at sa sobrang takot ay napakapit ang bata sa damit ni Faith. Naisip ni Faith na kailangan muna niyang mailayo ang bata sa panganib pero hindi niya alam kung saan. Nagkaroon ng ideya si Grid at sinabi kay Faith na umatras muna dahil iniisip ng kalaban na mas mahina siya. Kaya dapat samantalahin ng sobrang kumpiyansa nito. Sinunod ni Faith ang sinabi ni Grid at tumakbo palayo kasama ang bata. Dahan-daang sinundan sila ng lalaki at nagbanta na papatayin niya si Faith kapag natamba ang mga kahon. Nang makarating si Faith sa dulo, sinabi ni Grid na oras na para umatake. Tinamba ni Faith ang mga kahon sa dinaanan ng lalaki at ginamit ang mga iyon para tumalon at salakayin siya. Naiwasan ng lalaki ang atake at gasgas lang ang tinamo sa pisngi. Bigla itong nagsimulang maging seryoso at nagliwanag ang espada nito. Muling ginamit ni Faith ang mga kahon para tumalon at sa isang iglap ay naputol niya sa dalawa ang espada ng lalaki at nasugatan din ito ng malubha. Habang buhay pa ang lalaki, tinanong ni Faith kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagdadala sa bata sa mga Holy Knight at kung sino ang nag-utos sa pagdukot sa kanya. Tumanggi ang lalaki na sumagot kaya sinaksak ni Faith ang sugat nito upang pahirapan siya sa sakit. Pagkaraan ng ilang sandali, pumayag itong magsalita at ibinunyag na si Otto Vlerek ang nag-utos. Ang parehong lalaking madalas manakit kay Faith. Lumabas na baliw ang lalaking iyon na mahilig magpakita ng archery skill sa mga batang ulila, pero imbes na mansanas ang puntirya ay mga ulo. Dinala ni Faith ang bata palabas at sinabing ligtas na siya mula ngayon. Biglang umingay ang tiyan ni Faith at tinukso siya ni Grid. Inanyayahan niya ang bata na kumain at tinanong ang pangalan nito, si Hera. Dinala niya si Sehere sa mga tindahan sa kalsada at binilhan ng mga meat stick. Agad itong kumain at sinabi na ito ang unang beses na nakakain siya ng karne. Bigla na lang siyang umiyak at naintindihan iyon ni Faith kaya ibinigay niya ang sariling bahagi. Pagkatapos, ibinalik niya si Sehere sa ampunan kung saan muli siyang sinalubong ng mga madre. Nagpasalamat sila kay Faith sa pagtulong kay Sehere, ngunit nalito siya. Tinanong nila kung ayos lang siya at simple lang ang sagot niya na wala pang nagpapasalamat sa kanya dati dahil basura ang skill niya. Nagtaka ang bata at tinanong kung ano yon. Ipinaliwanag ni Faith na ang skill niya ay nagpapagutom lang sa kanya. Lumapit siya at sinubukang palakasin ang loob ni Sehera. Sinabi niya na gaano man kahirap ang buhay, kung matutunan niyang tawanan ng mga problema ay darating din ang kaligayahan balang araw, o baka hindi, yon ang parehong mga salitang sinabi ng ama niya noong bata pa siya. Hindi niya yun naintindihan noon pero nakatulong ang mga iyon sa kanya sa paglipas ng mga taon. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Ipinaliwanag ni Grid na hindi lang stats ang nadagdag sa kanya kundi nakuha rin niya ang one-handed sword technique. Binati siya ni Grid sa pagkakaroon ng bagong skill pero nalito si Faith. Ipinaliwanag ni Grid na ito ay isang technical skill na nagbibigay daan para gumamit ng tech arts, mga lihim na technique. Sa kasong ito, kaya na niyang umatake ng 2 beses ng sabay. Humanga si Faith sa una, pero agad niyang napagtanto na kung tumama lang ang skill ng kalaban kanina. Baka 3 piraso na siya ngayon. Nagreklamo si Faith kay Grid dahil hindi man lang siya binalaan, pero tinawag lang siya ni Grid na isang bayani na sinusubukang iligtas ang isang bata. Sinabi ni Faith na hindi siya bayani at inamin na hindi niya sana hinarap ang lalaki kung alam niya ang skill nito.
Ipinaliwanag ni Grid na sa laban, madalas ay nauuwi sa swerte ng sandali, at hindi palaging ang mas malakas ang nananalo. Doon nagtakda si Fate ng bagong layunin, ang maging sapat na malakas para manalo nang hindi umaasa sa swerte. Tinanong siya ni Grid tungkol sa kinabukasan dahil iyon ang unang araw niya sa pagtatrabaho para sa pamilyang Hart. Kinumpirma ito ni Fate at tinanong siya ni Grid kung balak niyang pumasok na mukhang pulubi, dahilan para maalala ni Fate na nakalimutan niyang bumili ng bagong damit. Samantala, sa isang bar, may matandang nagbalita na si Sir Mason Hart ay napatay ng isang Divine Dragon sa Gallia. Tinanong ng bartender kung ano ang mangyayari sa pamilyang Hart at sinabi ng matanda na si Roxy ang hahalili. Ang problema raw ay si Sir Mason ang pumipigil sa mga Holy Night at hindi siya sigurado kung kaya iyon gawin ni Roxy. Sumagot ang bartender na basura ang magkapatid na Vlerick at mas gusto pa niyang pag-usapan ng mas kaaya-ayang bagay. Tinanong ng matanda kung kamusta si Fate at sinabi ng bartender na dati raw itong dumadaan araw-araw pagkatapos ng trabaho. Kinabukasan, dumating si Fate sa Holy Night District na mukhang maayos na. Nang makalapit siya, napansin niyang nakatira si Roxy sa isang napakalaking mansyon. Nagkita sila sa may fountain at ngumiti si Roxy, sinabing hinihintay niya siya. Hindi agad nakasagot si Fate dahil namangha siya sa ganda nito at nasabi niyang maganda siya, dahilan para mahiya si Roxy. Ipinasyal niya si Fate sa loob at unang dinala siya sa harap ng isang puntod. Iyon pala ang libingan ng kanyang ama at ipinakilala niya si Fate rito. Nalito si Fate at ipinaliwanag ni Roxy na nangyari yun 5 araw na ang nakalipas nang makaharap ng kanyang ama ang isang Divine Dragon. Naalala ni Fate ang Gallia, ang kontinente na pinamumuguran ng mga halimaw at isa sa mga tungkulin ng Holy Night ay pigilan ng mga ito. Ipinaliwanag ni Roxy na tungkulin ng kanilang pamilya ang magbantay sa mga halimaw ngayong taon at kahit mapanganib ito ay hindi dapat ikamamatay, ngunit biglang lumitaw ang isang Divine Dragon na nawawala sa loob ng 1,000 taon at doon napunta sa kabilang mundo ang kanyang ama. Napagtanto ni Fate na ilang araw na palang nagdurusa si Roxy kahit patuloy pa rin siyang tumulong sa kanya. Nalungkot siya, ngunit sinabi ni Roxy na huwag na siyang malungkot dahil siya na ang bagong pinuno ng pamilya at magtutulungan sila para gawing masayang lugar ang lahat. Tinanggap ni Fate ang kanyang mga salita at muntik na niyang kamayan si Roxy, pero naalala niyang maa-activate ang telepathy kaya itinuro na lang niya ang ibang direksyon. Sa kabutihang palad, lumitaw sa mismong lugar na iyon ang kasambahay na si Chef Haro. Ipinakilala ni Roxy ang dalawa sa isa't isa at agad na tinakot ni Haro si Fate, sinasabing dapat siyang umasta bilang isang disenteng lingkod. Pero bago ang lahat, kailangan muna nilang magtanghalian. Agad na nilantakan ni Fate ang karne na parang taong isang beses lang kumain sa buong buhay niya. Natural na nainis si Haro dahil hindi ganoon umasta ang isang maayos na servant. Kalaunan, inatasan si Fate na magputol at magayos ng mga palumpong araw-araw. Kailangan niyang panatilihing malinis at maayos ang hardin sa loob ng 1 linggo. Sinabi ng ibang mga lingkod na magpahinga rin siya at huwag magpakapagod, pero nabanggit din nilang matagal na nilang iniisip na kakaiba si Fate dahil kinakausap niya ang kanyang espada at parang baliw kung kumain ng karne. Tumugon lang si Fate tungkol sa karne. Sinasabing 5 taon na ang nakalipas mula nang huli siyang makakain nito. Tinawanan iyon ng matatandang lingkod hanggang sa biglang umingay ang tiyan ni Fate. Sinabi nilang kakakain lang nila at tinanong kung kumain ba siya. Dumating si Haro at sinabing ipinapatawag siya ni Roxy. Sinundan siya ni Fate pero patuloy siyang nagtataka sa nangyayari sa kanyang tiyan. Dinala siya ni Haro sa ibang bahagi ng hardin kung saan naroon si Roxy. Inalok siya ng tiya at tinanong kung kumusta ang pag-aangkop niya sa trabaho. Pero abala lang si Fate sa matinding gutom na lalo pang lumalala bawat segundo. Ilang beses siyang tinawag ni Roxy hanggang sa bumalik siya sa ulirat. Napansin niyang ang tawag dito sa kanya ay kapareho ng tawag ng kanyang ama noon. Ipinaliwanag niya ito at tinanong siya ni Roxy tungkol sa kanyang ama. Sinabi ni Fate na namatay ang kanyang ama sa isang monster hunt. Tinanong niya kung bakit siya tinatawag na Faye at sinabi ni Roxy na palayaw lang iyon para kay Fate at dahil nagtatrabaho na siya para sa kanya. Pamilya na rin ang turing niya rito. Hindi iyon naintindihan ni Fate at parang isang binatilyong kinilig nang biglang ngumiti ang isang babae, nakaramdam siya ng hilo at bigla na lang bumagsak. Nagising siya sa kanyang silid sa gabi at nakita ang isang sulat mula kay Roxy na nagsasabing magpahinga muna siya at magbakasyon ng 1 araw. Tinanong ni Fate si Grid kung bakit lalo siyang nagugutom at kung bakit siya biglang nawala ng malay. Nagulat si Grid na ngayon lang niya iyon tinanong dahil matagal na siyang nakakaramdam ng matinding gutom pero nakokontrol pa niya hanggang sa araw na iyon. Ipinaliwanag ni Grid na kapag nakatikim na ng kaluluwa ang gluttony skill, hindi na ito mapipigilan. Nalito si Fate pero sinabi ni Grid na habang mas marami siyang nilalamon, mas lalakas siya, kapalit nito ay lalo rin siyang magnanais na lumamon pa.
Kapag patuloy na na-activate ang skill, itinadhana siyang manghuli at lumamon ng mga kaluluwa hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. Tinanong ni Fate kung ano ang mangyayari kapag hindi niya ito ginawa. Sinabi ni Grid na dalawa lang ang posibleng mangyari, mamatay siya sa gutom o mawala ng kontrol at magwala na maglalagay sa lahat sa panganib. Nabigla si Fate dahil gagawin siyang halimaw nito. Binigyan siya ni Grid ng payo na kapag malapit na sa sukdulan ng kanyang gutom, makikita ito sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Fate ang kanyang refleksyon sa salamin at nakita niyang ang kanyang mga mata ay parang sa isang halimaw, walang pagpipilian. Nagpasya si Fate na lumabas ng lungsod sa gabi para manghuli. Napansin niya na sa hindi malamang dahilan, ang lahat ng mandirigma sa paligid niya ay amoy masarap. Ipinaliwanag ni Grid na yon ay dahil naka-activate ang hunger boost. Ito rin ang dahilan kung bakit namumula ang mga mata ni Fate. Isa itong kapangyarihan na lalong pinapalakas ang gluttony skill. Dahil dito, mas gumaganda ang night vision niya, kaya niyang sundan ang biktima gamit ang amoy, at naglalabas siya ng presensya na kayang takutin at maparalisa ang mas mahihinang kalaban. Sa wakas, nakakita si Fate ng grupo ng mga goblin at napansin niyang dahil sa kanyang skill ay hindi man lang gumagalaw ang mga ito. Madali niya silang pinaghiwa-hiwalay at napangiti siya na parang baliw. Pero napagtanto niyang hindi sapat ang maliliit na goblin para mabusog siya. Sinabi ni Grid na pumunta siya sa kagubatan ng mga hobgoblin. Sinunod niya ito at hinarap ang mga hobgoblin, isa-isa niyang pinaslang ang mga ito, pero kahit ganoon ay hindi pa rin nawawala ang gutom niya. Matapos ang isang napakalaking pangangaso, saka lang tuluyang nawala ang gutom niya. Ayaw na niyang maramdaman muli iyon, ngunit sinabi ni Grid na kailangan niyang manghuli ng mga halimaw paminsan-minsan. Biglang yumanig ang lupa kaya nagtago si Fate at nakita niya ang isang napakalaking halimaw na may hawak na tao. Ipinaliwanag ni Grid na ito ay isang Goblin King. Agad nagbago ang mga mata ni Fate. Sinabi ni Grid na halos magkapantay ang stats nila, pero may health regeneration ang Goblin King, kaya nitong pagalingin ang mga sugat at makipaglaban ng matagal. Umupo ang Goblin King at sinimulang kainin ang hawak nitong tao. Sinamantala ito ni Fate para umakyat sa puno at atakihin ang braso ng halimaw. Pero napatigil siya nang makita ang katawan ng tao na nakahandusay sa lupa. Sinubukan siyang durugin ng Goblin King, ngunit nakaiwas si Fate sa mga atake. Halata ang takot niya, pero sinabi ni Grid na magtiwala siya at sumugod. Sinunod ni Fate ito at nagawa niyang hindi lang salagin ang mga atake kundi tuluyang pabagsakin ang halimaw. Muling nag-activate ang gluttony at umabot si Fate sa panibagong antas. Nakakuha siya ng maraming bagong skill at ang lahat ng stats niya ay umabot na sa 5 digit. Naupo siya sa sobrang pagod at sinabi ni Grid na ngayon pa lang talaga magsisimula ang tunay na laban. Ipinaliwanag niyang maaari nang gamitin ng stats ni Fate ang unang antas ng Grid. Nalito si Fate, ngunit sinabi ni Grid na isa pa itong anyo. Ipinaliwanag niyang maaari siyang makakuha ng bagong mga function kung iaalay ni Fate ang kanyang stats, kapalit nito ang lahat ng stat points. Tumanggi si Fate pero sinabi ni Grid na kung hindi niya ito gagawin ay hindi na niya magagamit si Grid. Sinabi niya na may dalawang pagpipilian si Fate, maging malakas mag-isa o palakasin si Grid at magtulungan sila. Sa huli, tinanggap ni Fate ang kasunduan at ibinigay ang kanyang stats. Nagbago ang anyo ni Grid at naging isang magic bow. Kailangan lang hilahin ng pana at kusa ng lilito ang palaso. Sinubukan ito ni Fate at nakita niyang kusang sinusundan ng palaso ang target, agad nitong napatay ang isang goblin sa malapit. Pagkatapos, kinuha niya ang mga tainga ng Goblin King at iniwan ang mga ito sa ampunan ni si Hera, umaasang makakatulong iyon para mapakain ang mga bata sa loob ng ilang panahon. Kinabukasan, sinubukan ni Roxy na palihim na lumabas ng bahay, ngunit hindi siya nakilala ni Fate at pinahinto niya ito sa pag-aakalang magnanakaw. Nagulat si Roxy at napatalon bago siya humarap. Humingi agad ng paumanhin si Fate at sinabing iba ang itsura niya kaysa sa nakasanayan. Tinanong niya si Roxy kung patungo siya sa kastilyo, ngunit simpleng sagot nito na pupunta siya sa bayan para sa isang lihim na inspeksyon. Sinabihan niya si Fate na huwag magsabi sa kahit sino, lalo na kay Haro na siguradong magagalit kung malalaman ang kanyang bihis. Nangako si Fate na itatago ang lihim at bumalik na sa trabaho. Sa isip ni Roxy, nagpasya siyang gawing date ang okasyon, sasamahan siya ni Fate sa inspection. Habang naglalakad, masyado namang nag-e-enjoy si Roxy. Sinabi ni Fate na maghinay-hinay, ngunit pinagsabihan siya ni Roxy na huwag siyang tawaging Roxy dahil baka mapansin ng ibang tao. Hiniling niya kay Fate na tawagin siyang Lexi. Pinagtawanan ni Grid si Fate kaya sinabi niyang tumahimik na ang espada. Akala ni Roxy na yun ay para sa kanya at humingi ng paumanhin sa pagiging abala. Sinabi niyang masaya siya na makasama siya at medyo gamaan ang pakiramdam niya. Pinagtawanan ni Grid ang romantikong sandali pero nagsawa na si Fate at sinubukang itapon ang espada.
Pinigilan siya ni Roxy, sinabing hindi pwedeng ganun ang pagtrato sa kanyang sandata. Napansin ni Roxy na hindi niya pa talaga napapansin ang espada ni Fate. Nalaman ni Fate na problema ito, isang taong may walang kwentang skill ay hindi dapat may espada. At hindi rin pwede niyang sabihin sa kahit sino ang tungkol sa gluttony skill niya. Napilitan siyang ibaba ang espada at kinuha ito ni Roxy. Matapos itong mabilis na suriin, sinabi ni Roxy na kailangan ni Grid ng maintenance at ipinangako niyang dadalhin siya sa panday ng kanilang pamilya. Nagpatuloy silang maglakad at sinabi ni Fate kay Grid na sa wakas ay mapapakinis na ito pero walang sagot. Sinubukan niyang alamin kung ano ang nangyayari, ngunit nakikinig lang si Grid sa sandali matapos siyang mahawakan ni Roxy. Napansin ni Grid ang bango ni Roxy, dahilan para gusto na siyang itapon ni Fate pero sinabi ni Roxy na magmadali siya. Lumabas sila sa eskinita at pumasok sa masiglang kalye ng lungsod, puno ng mga tao at tindahan. Napansin ni Roxy ang magagandang ubas at huminto. Ipinagmamalaki ng merchant na galing iyon sa Hart Family Vineyard. Gusto niyang matikman ito at binigyan siya ng dalawa. Natikman ni Fate ang isa at nagustuhan niya. Sa hindi sinasadyang pagkakabunyag ni Roxy, sinabi niyang sariling taniman yon. Kaya naguluhan ng merchant. Napagtanto ni Fate na baka matuklasan ng lihim, ngunit binigyan siya ni Grid ng ideya. Pumasok siya at ipinaliwanag sa merchant na may kamag-anak si Roxy na nagtatrabaho para sa pamilya Hart. Naniwala ang merchant at umalis. Nagpasalamat si Roxy kay Fate, ngunit biglang napukaw ang atensyon ng lahat, dumarating ang mga Holy Knight. Biglang nagbago ang pakiramdam sa lungsod, tumahimik ang lahat at tumingin sa ibang direksyon, nag-aalala at hindi alam kung ano ang layunin ng Holy Knight dito. Iniisip ng marami na ginagamit ng mababang ranggong Holy Knight ang kapangyarihan nila ng labis simula nang pumanaw ang ama ni Roxy. Ngunit biglang umingay ang tiyan ni Fate habang dumaraan ang isang Holy Knight. Pinagtawanan siya ni Greed, pero nagalit ang Holy Knight. Tinanong niya kung sino ang gumawa ng ingay at lumapit kay Fate. Lumuhod si Fate at sinubukang humingi ng tawad, ngunit sinabi ng Holy Knight na hindi niya naririnig. Malapit ng sipin ng Holy Knight si Fate sa ulo nang sumugod si Roxy at pinigilan ito. Ipinaliwanag niya na humingi na ng tawad si Fate pero agad namang sinimulan ng walang utak na Knight na mang-asar kay Roxy. Nagtaka siya kung sino itong babae na sumasagot sa isang Holy Knight at nang tumingin siya ng mabuti. Muntik na niyang makilala ito. Tinanong ng mga tao sa paligid kung iyon ba ay si Roxy mula sa pamilya Hart. Nag-alala si Fate na baka matuklasan ang katotohanan, ngunit binigyan siya ni Grid ng plano, magpanggap silang magkasintahan. Napahanga si Fate at napabulalas ng malakas ang ideya, narinig ito ni Roxy at agad na natuwa. Tinulungan niya si Fate na tumayo at nagpatuloy ang improvisadong eksena. Sinabi ni Roxy na inihanda niya ang agahan para kay Fate pero hindi ito kumain. Sinubukan nilang ipagpatuloy ang palabas at nagkaroon sila ng pansamantalang romantikong sandali. Na halos nagpaiyak kay Grid sa pagka-awkward. Talagang nag-e-enjoy si Roxy at humingi ng paumanhin sa Knight bago siya lumakad palayo. Nagtataka ang mga tao, iniisip na hindi pwedeng si Roxy Hart iyon dahil hindi marunong magluto ang isang Holy Knight. Nagkawatak-watak ang mga mamamayan at inihila ni Roxy si Fate sa isang eskinita. Naiisip niya na hindi pa siya kailanman nakayakap sa isang lalaki pero narinig ito ni Fate sa isip niya. Narinig niya ang mabilis na tibok ng puso ni Roxy at humingi ng paumanhin habang umiwas ng bahagya. Nagkunwari si Roxy na sanay na siya at masayang nagpatuloy sa paglakad. Bumaba si Fate, iniisip na baka mahirap ang maging escort niya. Napansin niyang huminto si Roxy sa isang stall at nakatingin sa isang pulang hiyas. Ipinaliwanag niya na interesado siya sa mga hiyas dahil babae siya. Napansin niya ang ilang bato at tinanong ang merchant kung hiyas din yon. Ipinaliwanag ng merchant na maaari o wala itong hiyas sa loob at ito ay try your luck, 10 bronze coins bawat bato. Ipinaliwanag ni Grid na madaling matukoy ni Fate ang pinakamahusay na bato gamit ang identify skill. Tiningnan ni Fate ang mga bato, ngunit napansin niyang nakatingin lang si Roxy sa isang asul na hiyas. Napagtanto niya na parang normal na babae lang si Roxy. Hindi ang istrikto at maimpluwensyang Holy Knight na inaasahan niya. Pinakinabangan ng merchant ang pagkakataon at inalok ng diskwento kung bibili si Fate ng hiyas para sa babae. Napahiya si Fate at nagdesisyon si Roxy na magpatuloy lang sa paglakad. Sinundan siya ni Fate at tinanong kung may kilala siyang mandirigma. Nagtanong siya tungkol kina Manera at Oliver, ngunit ipinaliwanag ni Roxy na kailangan niyang makausap ang mga aktibong mandirigma, hindi yung mga retirado. Naging mausisa si Fate, pero naputol ang kanilang usapan nang marinig nila ang pag-uusap tungkol sa Goblin Massacre. Iniisip ng mga tao na isang high-level monster ang gumawa nito. Agad na hinabol ni Roxy ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol dito. Isa sa kanila ang nag-isip na walang kwenta ang teorya dahil ang tainga ng Goblin King ay na-donate sa isang ampunan.
Pinutol ni Roxy ang usapan at tinanong ang detalye kung alam nila ang tungkol sa gumagalaw na halimaw pero wala silang ideya at naglakad palayo. Hiniling niya kay Faith na dalhin siya sa lugar kung saan nagtatagpo ang mga mandirigma at doon napagtanto ni Faith na iniimbestigahan ni Roxy ang gumagalaw na halimaw na lumalabas sa lungsod nitong mga nakaraang araw. Kilalang kilala mo rin siya bilang Faith. Dinala niya si Roxy sa bar at laking gulat ng barman na akala niyang patay na si Faith nang makita siyang buhay. Ipinakilala niya si Roxy bilang katrabaho niya pero agad na napansin ng barman na may pagbabago, binanggit niya na matagal na rin si Faith na nawala at ngayon ay may kasama na siyang babae. Napahinto si Faith at medyo nag-alala na baka masaktan si Roxy sa biro ng barman. Si Greed naman, gaya ng dati, nagtatawa at sinasabi na baka mawalan siya ng ulo sa sitwasyon. Tumugon si Roxy sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanyang tasa, hindi dahil galit siya, kundi dahil ganoon talaga siya kumilos kapag gusto niya ng aksyon. Nagkaroon sila ng malaking pagkain, at habang kumakain, ipinaliwanag ng barman ang alam niya tungkol sa misteryosong Goblin Wiper. Sinabi niya na may isang mandirigma na nakakita ng tambak ng mga goblin na buo pa rin ang mga tenga. Naguluhan si Roxy, karaniwan kasi, kinukuha ng tao ang mga tenga ng goblin para ibenta. Kaya naisip niya na baka ito ay isang wandering monster na lumipat mula sa ibang lugar. Pinaliwanag ng barman na magiging masama ito sa negosyo, kaya naguluhan si Faith. Sabi ng barman, kailangan dumaan ng mga tao sa Goblin Plains kung gusto nilang magnegosyo papasok o palabas ng lungsod. Kung mawawala ang daan, hindi nagugustuhin ng tao na bumiyahe at mawawasak ang ekonomiya ng lungsod. Dito nagsimulang ma-realize ni Faith na mali pala ang iniisip niya. Pagpasok ng isang matandang lalaki sa bar, inakala ni Faith na multo ito dahil akala rin niyang patay na siya. Pero may impormasyon pala ang matanda. Pinaghihinalaan nilang ang Roman Monster ay isang lich, kaya ang Holy Knights mismo ang magbibigay ng direktang aksyon laban dito. Sabi ni Greed kay Faith, malaking problema ito dahil nawala na lahat ng stats niya. Pero ang pinakagrabe kay Faith ay baka makita siya ni Roxy kung sasali ito sa hunt. Biglang pumasok ang isang grupo ng mga traveling warriors sa bar. Alam mo na ang tipikal nilang ginagawa, dinampot nila si Roxy sa balikat at inimbita siya na sumama sa kanila. Tumayo si Faith para protektahan siya, pero tumayo rin si Roxy at ginamit ang kanyang skill para itulak ang isa sa kanila sa pader. Napansin ng lahat sa paligid na tanging isang Holy Knight lang ang kayang gawin yon. Dito niya ipinakilala ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at humingi ng paumanhin sa pagtatangkang lokohin ang lahat. Sa takot, lumuhad ang mga warriors at humingi ng tawad, sinubukan pa nilang bayaran siya para buhayin sila. Pero sinabi ni Roxy na huwag nang ilabas ang pera, ayaw niya na takutin ng Holy Knights ang tao. Ang grupong dapat ay nagpoprotekta sa mahihina. Ipinahayag ni Roxy na pareho siya ng pangarap ng kanyang ama, isang mundo kung saan lahat ay maaaring tumawa nang hindi iniintindi ang kanilang status. Napagtanto ng matandang lalaki na katulad ni Roxy ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, ipinangako ni Faith sa sarili niya na susundan niya si Roxy hanggang matupad ang pangarap nito. Matapos magsaya, dinala ni Roxy si Faith sa blacksmith. Gustong-gusto ni Greed ang polishing massage at ipinaliwanag na mas mabilis na niyang mapuputol ang armas. Nagpasalamat si Faith kay Roxy sa pagtulong sa maintenance kay Greed pero ipinaliwanag ni Roxy na tinulungan din siya ni Faith para makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa Wandering Monster. Curious si Faith at tinanong kung bakit hindi niya alam ang tungkol sa hunt. Ipinaliwanag ni Roxy na simula nang pumanaw ang kanyang ama, literal na ginagamit ng Val-Eric family ang sitwasyon para ayusin ang mga bagay nang hindi siya pinapaalam. Biglang nakarinig sila ng dalawang tinig at tinignan ang gulo. Napansin nilang hinihila ni Hato ang braso ng isang bata at sinabi ni Roxy na pakawalan niya ito. Sinasabi ng babae na pinoprotektahan lang nila ang batang naligaw pero iniutos ni Roxy kay Faith na tulungan ang bata. Habang ginagawa ito, sinubukan ng leader ng trio na kausapin si Faith pero hindi siya pinansin. Sinabi ni Roxy sa trio na siya ang bahala sa bata at nagpa siya na questionin ang leader. Tinanong niya kung bakit hindi siya in-inform tungkol sa Wandering Monster Hunt. Sinubukan ng lalaki na ipaliwanag na inisip niyang abala si Roxy sa pag-iisip tungkol sa ama niya. Sabi ni Roxy okay lang siya pero iniwan lang siya ng lalaki at lumakad palayo. Sinabi naman ni Hato ang mga pangit niyang salita sa bata at kay Faith bago lumakad palayo. Pagkatapos, sinabi ng bata na galit siya sa Holy Knights kaya humingi ng paumanhin si Roxy. Naguluhan siya pero mabilis na tinanong ni Faith kung naligaw ba siya sa ina niya. Kinumpirma ng bata kaya tinulungan sila ni Faith at Roxy hanapin ang ina niya. Naisip ni Faith na siya rin ay naligaw nung dumating siya sa lungsod 5 taon na ang nakalipas pero tinulungan siya ng isang babaeng Holy Knight. Nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanya dahil hindi na niya siya nakita mula noon at malinaw na iyon si Roxy nung maikling buhok pa siya.
Pagkatapos maglakad ng ilang oras, hindi pa rin nila makita ang ina ng bata. Hanggang sa biglang dumating ito at hinahanap ang anak niya. Masaya si Faith na nahanap nila siya at na-enchant siya sa purong ngiti ni Roxy. Tanong niya kung bakit siya nakatingin at naghanap ng excuse, sabi niya, medyo gabi na at kailangan na nating umuwi. Napansin ni Roxy ang sitwasyon at pinapremisa siya ng isang bagay, kung magkakaproblema sila, haharapin nila ito ng magkasama. Pinanggako niya na ganun nga at dali-dali silang umuwi, pero nakasampal lang sila ng utos ng headmaid pagdating sa bahay. Gabi na, tinanong ni Faith si Grid kung may paraan para manhunt ng monsters nang hindi nalalaman ni Roxy. Sabi ni Grid, pwede siyang kumuha ng espesyal na maskara. Nang tingnan niya ito, napansin niyang isang perception warpang magic item ito. Ipinaliwanag ni Grid na magmumukha siyang iba sa sino mang makakita sa kanya. Sabi ni Faith perfect ito at binili niya. Kasabay nito, bumili rin siya ng ore sa isa pang merchant at ibinigay ito kay Roxy na medyo naguluhan. Ipinaliwanag niya na tinutulungan siya ni Roxy sa lahat ng aspeto ng buhay niya at hinihingi niyang buksan niya ito. Napansin niya ang malaking asul na gem sa loob. Pinanggako niyang iingatan ito at tinanong kung gusto niya ng supply ng karne para sa isang taon bilang reward o baka whetstone para sa pagpapatalim kay Greed. Alam mo si Greed, gusto niya ang whetstone pero tinanggihan ito ni Faith. Samantala, nagkikita ang Holy Knights ng walang pahintulot ni Roxy. Sinabi ng leader ng trio na pag-uusapan nila ang excursion sa Galia sa gabi. Maraming adventurers ang nasa field at nakakita ng patay na goblins. Akala nila bumalik na ang monster at hindi sila masaya na hindi nila nahuli. Samantala, nakatayo si Faith sa ibabaw ng tambak ng goblin suot ang bagong maskara niya. Nakakita ang mga adventurers kay Faith at tumakbo sila sa takot, akala nila siya ang leech. Tinawag nila siyang corpse. Sabi ni Greed, gusto niya ang bagong pangalan niya at tinanong siya kung hindi pa siya satisfied. Sabi ni Faith na gusto niyang pataasin muna ang stats niya bago dumating ang Holy Knights. Sa Hart Family Castle, abala si Faith sa pruning ng mga bulaklak. Ramdam na ang hirap ng pamumuhay ng doble niyang buhay. Lumapit si Lady Roxy at sinabi na may secret mission siya para kay Faith. Tinanong niya kung ito ba ay isa pang inspection. Makikita si Faith sa carriage ni Lady Roxy, hindi masyadong masaya. Ipinakita niya ang malawak na taniman ng lupa ng Hart family. Tinanong niya kung ang secret mission ay tungkol sa pag-aani ng ubas. Sabi ni Roxy gusto niyang makita ni Faith ang grape vineyard ng malapitan. Pagdating sa destinasyon, lumabas si Asa Hart, ina ni Roxy, para batiin sila. Sinabi ni Roxy na hindi na siya dapat nag-abala pero sinabi ng kanyang ina na kaya niyang gawin ito. Pinayuhan ni Roxy ang ina na huwag mag-overexert. Tinanong ni Asa kung sino ang kasama ni Roxy. Ipinakilala niya si Faith bilang servant na inarkila niya. Nagpalitan sila ng magalang na bati. Sabi ni Grid kay Faith na natuwa siya kasi maganda si Asa. Tinawag siya ni Asa na lumapit at tinanong kung gusto niya ang anak niya. Nahiya si Roxy sa tanong at nagtanong sa ina kung bakit niya tinanong iyon. Sabi ni Asa na gusto lang niyang malaman ang opinyon niya bilang employer. Laking ginhawa nila pareho na tungkol lang sa negosyo ang ibig sabihin nito. Sabi ni Faith ng tapat na mahal niya si Roxy at handa siyang paglingkuran ito habang buhay kung papayagan. Muli, nahihiya si Roxy at dali-daling pumasok sa kanyang kwarto para itago ang sarili. Tinanong ni Faith kung may nasabi siyang mali. Sabi ni Asa na karaniwan na kay Roxy ang tumakbo. Nagiging awkward ang sitwasyon. Sinabi niya na bata pa siya, palaging umiiyak at natatakot sa maliliit na bagay. Sabi ni Faith na hindi niya mahulaan iyon sa kilos niya sa kapital. Sabi ni Asa na hindi siya makapaniwala na ang anak niya ay naging Holy Knight at nag-aalala siya na baka masyado na itong nagpupush sa sarili bilang pinuno matapos pumanaw ang ama. Sabi ni Faith na mabuting Holy Knight si Roxy, ginagawa niya ang tungkulin niya ng maayos at mahal siya ng mga tao. Natutuwa si Asa na marinig yon. Pumasok si Roxy sa kwarto at binuksan ang music box habang tinitingnan ang mga lumang larawan niya. Naalala niya ang kanyang ama habang nagtetrain sa kanya, tinuturuan siya ng tamang stance at paggamit ng espada. Ipinagmamalaki niya na naging Magic Knight siya sa murang edad. Sinabi ni Roxy sa ama na gusto niyang maging katulad niya at makihalakhak sa mga tao. Sinabi ng ama na tama ang pinili niyang landas bilang miyembro ng Hart family. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi niya sa figure ng kanyang ama na hindi pa niya natutupad ang pangako niya sa vineyard. Sumali si Faith sa ibang servant sa pag-aani ng ubas. Inalok siya ng isa sa mga servants ng baso ng freshly juiced grapes at nagpasalamat siya. Uminom siya ng isang sip at pinuri ang tamis nito. Ipinaliwanag ng servant kung paano nagtrabaho ang mga lords at servants para maging napakasarap ng lasa ng ubas. Tinanong ni Faith kung may ambag din si Sir Mason dito. Sabi ng servant na rinig niya ang malungkot na balita ng kanyang pagpanaw at sinabing hindi sigurado kung darating si Roxy para sa harvest dahil dito.
Tinanong niya kung tumutulong si Roxy sa taon ng harvest. Sabi ng servant na iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit siya dumarating, ang isa pa ay para manghunt ng monsters. Tinanong ni Faith tungkol sa monster hunting. Sabi ng servant na ang kasalukuyang harvest time ay hindi lang para sa ubas kundi para sa iba't ibang pagkain. Sinabi niya na lumalabas ang monsters dahil kadalasan gutom sila. Sabi niya kay Faith na sila ay humaharap sa isang partikular na grupo ng monsters na tinatawag na kobolds. Biglang kumamaw ang tiyan ni Faith. Narinig ito ng servant at sinabi na naiintindihan niya, gutom si Faith dahil buong araw siyang nagtrabaho. Gumagana ang skill ni Faith. Sabi ni Grid na gutom ang skill niya para sa bagong monsters na makonsume matapos kumain ng goblins lang. Pagkatapos ng araw, matapos itabi ang mga bag ng ubas, sinabi ni Roxy kay Faith na umuwi na siya sa bahay nang wala siya. Naglakad si Faith sa daan patungo sa bahay at nakita ang isang babae na may malaking battle axe sa balikat. Hindi pa niya nakita ang babae sa lugar na yon. Habang naglalakad sila, tinawag siya ng babae. Nang tumingin si Faith sa mga mata niya, kapareho ito ng sa kanya. Sinubukan niyang i-activate ang skill para i-analyze siya pero walang lumabas. Tinawag siya ulit ng babae at tinanong niya kung ano ang gusto nito. Sabi ng babae na dumating siya ng maaga. Tinanong siya ni Faith kung ano ang ibig sabihin nito. Sabi ng babae dumating siya para sa kobolds pero pwede niya itong kunin. Sinabi ng babae na may utang siya sa kanya sa hinaharap. Habang lumalayo ang babae, tinanong ni Faith si Grid kung alam niya kung sino yon. Sabi ni Grid wala siyang ideya. Sabi ni Faith na may tinatago si Grid sa kanya. Tinanong siya ni Grid kung bakit niya iniisip yon. Sabi ni Faith madalas mas talkative siya pero buong araw na iyon tahimik siya. Sabi ni Grid wala siyang tinatago at kahit sa lahat ng alam niya, may mga bagay siyang hindi pa alam. Naisip ni Faith na sobra ang pride niya sa pagiging ignorante. Doon nagkita ulit si Roxy kay Faith. Binigyan niya siya ng bag para hawakan. Sabi niya kumuha lang siya ng ilang ubas para sa sarili niya. Tumingin siya pabalik sa kakaibang babae at sinabi kay Faith na isa siyang galon. Sabi ni Faith na nawasak na ang Galia. Sabi niya yun rin ang narinig niya. Nagbigay siya ng maikling history lesson. Sabi niya 4,000 taon na ang nakalipas, matatag ang Galia bilang isang nation hanggang sa dumating ang surge ng monsters na nagdulot ng collapse sa pamamagitan ng paglipol sa lahat ng mamamayan. Sabi ni Faith na tila may ilang mamamayan na nakaligtas. Sabi niya hindi pa siya nakakita ng ganitong full-blooded galon noon. Sabi niya kay Faith na dapat silang pareho pumunta sa bahay. Tinanong ni Faith tungkol sa monster hunt niya at kung magiging okay siya. Sabi niya hindi siya nag-iisa dahil may ilang warriors na sasama sa kanya. Sabi rin niya kay Faith na hindi siya dapat mag-alala dahil Magic Knight siya. Bumaling siya para ipakita ang kanyang muscles pero nahulog ang basket ng ubas sa proseso. Kinabukasan, halos wala nang natira sa vineyard, tuluyan ng winasak ng monsters. Dumating ang mga servants at nagalit sa nangyari. Makikita natin ang mga monsters malapit sa isang stream. Nasa likod ng mga puno si Faith, Roxy, at ilang warriors, pinagmamasdan ang mga ito. Tinanong ni Faith si Roxy kung kobolds ba ang mga monsters. Napansin ng isa sa soldiers ang monsters sa loob ng bush at pinanto ito sa lahat. Biglang lumabas ang isang giant kobold. Nagulat sina Faith at Roxy dahil hindi pa nila nakitang ganoong kalaking kobold. Tinutulo ang laway ni Faith at nagkakagusto ang skill niya sa kobold. Sabi ni Grid na nagkakagusto siya dahil malapit na siyang maubos ang oras. Ayaw ni Faith na pumasok sa starvation state malapit kay Roxy. Sinuri niya ang monster para malaman ang level at unique attributes nito. Sabi ni Grid crowned beast ito. Hindi alam ni Faith kung ano yon. Ipinaliwanag ni Grid na ito ay monster na nabuo mula sa akumulasyon ng aggression sa loob ng mahabang panahon. Iba ito sa karaniwang monsters at pwedeng napakahirap talunin. Lahat sila umatras para magplano. Natakot ang soldiers at villagers at hindi alam ang gagawin. Sinabi ni Roxy na siya ang bahala sa beast bilang isang holy knight. Sabi niya ibubuhos niya ang kanyang kapangyarihan para protektahan silang lahat. Sabi ni Grid kay Faith na hindi niya kayang harapin ang monster mag-isa dahil bata pa siya. Sinabi ni Roxy sa soldiers na maghanda sa labanan pero sabi nila kailangan nila hanggang kinabukasan para maging handa. Sinabi niya sa kanila na gawin ang kailangan gawin. Tinanong ni Grid si Faith sa susunod na hakbang. Naisip ni Faith na level 50 monster ay sobra para sa kanya sa ngayon. Pero hindi niya pwedeng balewalain ang nangyayari at higit sa lahat ay hindi niya pwedeng hayaang masaktan si Roxy. Nagdesisyon si Faith na harapin ang monsters mag-isa. Bumalik siya sa stream at nakita ang kobolds. May mga kobold warriors na nagbabantay sa crowned beast at ilang junior kobolds na kasama ng pack. Tinanong ni Grid si Faith sa susunod na hakbang. Sabi ni Faith lalaban siya parang glutton. Inilabas niya ang skill niya at tinamba ang ilang junior kobolds.
Tumira siya sa Crown Beast pero ginamit nito ang isa sa warriors para harangin ang shot. Sinubukan ng iba pang kobolds protektahan ng Crown Beast pero tinamban niya rin sila. Pagkatapos niyang talunin ang lahat ng kobolds at ma-absorb ang kanilang skills gamit ang gluttony, hindi pa rin siya kampante na sapat na ito para talunin ang Crown Beast. Tumira siya sa beast sa pag-aakala na kaya niya itong pabagsakin pero nahuli nito ang parehong arrows niya. Nagulat sina Greed at Fate. Sabi ni Greed kay Fate lumapit at labanan ito gamit ang sword form. Dali-daling umatras si Fate nang walang iniisip at sumugod. Naglabas ang Crown Beast ng skill na binalaan ni Greed si Fate pero huli na. Tinamaan si Fate ng skill pero nagawa niyang mag-heal sa sarili. Inilunsad muli ng Crown Beast ang skill na tumama at pinalipad si Fate. Sinubukan ni Greed na itayo siya pero hindi siya tumutugon. Sinubukan ng Crown Beast na ibigay ang finishing blow pero nawala ang braso nito sa loob ng isang split second. Bumalik si Fate sa kanyang mga paa. Pinuri siya ni Greed sa panlilinlang sa Crown Beast para isipin itong knocked out siya. Inilunsad muli ng Crown Beast ang skill pero nakaiwas si Fate ngunit tinamaan siya sa mid-air ng isang Kobold Warrior. Tinamba ni Fate ang Kobold Warrior at naabsorb ang stats nito gamit ang Gluttony skill. Sabi ni Greed na pwede niyang gamitin ang first level hidden art pero kakailanganin nito ang 10% ng kanyang stats. Sabi ni Fate na gawin na ito para matapos na ang Crown Beast. Nag-transform si Greed sa malaking special bow. Habang nagcha-charge si Fate ng skill ni Greed, nagcha-charge rin ang Crown Beast ng skill niya. Pareho nilang inilunsad ang skills ng sabay, pero nalampasan ni Greed ang skill ng Crown Beast, literal na nagbigay ito ng shortcut sa heaven. Sabi ni Greed kay Fate na nahil na siya ng regeneration skill na nakuha niya mula sa Goblin King. Pagod na si Fate sa laban. Sabi ni Fate kay Greed na overkill ang skill niya nang makita ang after effect. Na-activate ang skill ni Fate at ramdam niya ang frenzy. Sabi ni Greed overloaded siya dahil naka-devour ng monster na mas mataas ang level kaysa sa kanya. Sinabi ni Greed na subukan niyang kontrolin ito o papasok siya sa mas malalang estado kaysa sa starvation state. Bumagsak si Fate sa tuhod at sumigaw ng pain. Kinabukasan, dumating si Roxy at ang soldiers sa lake at nakita ang mga patay na kobolds. Nakita nila ang mga marka ng espada at arrow at inisip ni Roxy na sanhi ito ng magic. Nakita niya ang after effect ng skill ni Greed at nagtataka kung sino ang gumawa nito. Sa bahay, ipinaliwanag ni Roxy ang lahat kay Asa habang nakaupo si Fate malapit sa kanya. Humingi ng pasensya si Fate sa sarili. Tinanong ni Asa kung sino ang pwedeng gumawa nito. Akala ni Roxy na yon ay ang galon girl na nakita niya kahapon. Masaya si Fate na hindi siya pinaghihinalaan. Masaya si Roxy na natamba ang kobolds at makakabalik na sila sa capital. Masaya si Asa. Excited si Roxy sa paligid ni Fate. Mamaya sa araw, tinawag ni Asa si Fate sa kanyang kwarto at sinabi na manatili sa tabi ni Roxy para suportahan siya. Iniisip ni Fate na hindi siya karapat-dapat pero sinabi ni Asa na kailangan lang niya ang pagnanais na tulungan siya. Sabi niya na ganoon niya na suportahan ng kanyang asawa kahit isa lang siyang commoner. Sabi niya na ang pagkakaroon ng isang Magic Knight na magulang ay nagdulot ng kaunting problema kay Roxy. Umiwas siya at umubo, agad na hinawakan siya ni Fate. Sinabi niya na mauuwi na ang oras niya kaya gusto niyang bantayan ni Fate si Roxy sa kanyang lugar. Hiningi niya ito at pinayuhan si Fate na pag-isipan muna. Pumayag si Fate. Kinabukasan, umalis sila sa bahay sa kanilang carriage at pabalik sa capital. Iniisip ni Fate na hindi siya karapat-dapat sa tungkuling ibinigay ni Asa dahil niloloko niya ang mundo sa paggamit ng gluttony skill sa gabi. Pumatay si Fate ng mas maraming goblins pero nanatili pa rin siya sa kanyang starvation state. Nagtataka si Fate kung bakit hindi pa nasisiyahan ang gutom niya. Sabi ni Fred, hindi na sapat ang goblins para gawin yon. Sabi ni Fate, wala nang ibang monsters bukod sa goblins sa paligid. Sabi ni Greed, kailangan niyang mag-isip ng paraan dahil nauubos na ang oras. Kinabukasan, nasa tavern si Fate na may eye patch sa kanang mata. Iniisip niya na hindi siya karapat-dapat tumayo sa harap ni Roxy. Pumapasok sa tavern ang kaibigan ng bartender. Sinabi niya sa bartender na sasali si Siroto sa hunt para kay Corpse. Nagulat si Fate. Sabi ng bartender sa kaibigan niya na paraan lang iyon ni Sir para makakuha ng glory sa isang madaling task. Sabi ng kaibigan niya na mas mabuting sumali si Sir Hotto sa Gallia Expedition. Sabi ng bartender, pumupunta lang si Sir Hotto kung saan siya ligtas. Nagulat si Fate na may panibagong expedition matapos lang mamatay si Sir Mason. Sabi ng kaibigan ng bartender, magiging maayos ang lahat at sana pumunta ng maayos ang bagay sa pagkakataong ito. Nagulat si Fate. Sa bahay ng Knights, ilang Knights ang naghahanda para sa expedition kasama si Roxy at ang trio Knights. Bago umalis, bumisita si Roxy sa puntod ng ama at ikinwento ang lahat ng nangyari, humihiling na bantayan siya ng ama niya.
Pinayuhan siya ni Fate na huwag pumunta dahil baka hindi siya makabalik. Sabi niya desidido na siya at naglakad palayo. Sabi ni Grid kay Fate na inayos ng family ang Galia Expedition dahil may hinanakit sila sa Heart family. Masaya ang Trio Knights dahil matatanggal na nila si Roxy ng tuluyan. Habang si HTO ay pupunta sa Galia Expedition para subukan alisin si Roxy. Ang dalawa pang Knights ay pupunta sa ibang lungsod para sa research. Iniisip ni HTO na may tinatago sa kanya at gusto niyang malaman kung ano ang gagawin nila. Sabi lang ni Raphael na tiyakin niyang aalagaan si Roxy. Gabi na, kahit hindi makasunod si Fate sa direct orders o maprotektahan si Roxy, may magagawa siya. Hinarang niya si Sir Ado at ang kanyang patrol. Nagkaharap sila ni Siroto, masaya na nakita niya si Corpse. Inactivate ni Fate ang kanyang skill. Masaya si HTO na makaharap na si Corpse. Tumalo ng mga henchmen niya gamit ang armas at sinubukang atakihin si Fate. Inactivate ni Fate ang skill niya at napansin na sobrang bagal ng mga attackers, halos hindi gumagalaw. Sabi ni Greed dahil sa pagkakaiba ng stats nila. Habang papalapit sila kay Fate, tinamban niya ang tatlong henchmen isa-isa. Hindi na gaanong kumpiyansa si HTO. Tumingin si Fate kay HTO at ang mga henchmen niya ay iniwan siya mas mabilis pa sa speed of light. Subukan pang ralihin ni Hato ang mga ito pero iniwan siya ng mga henchmen at nakaharap na lang kay Fate mag-isa. Lumapit si Fate at ibinunot ni Hato ang espada. Tinanggal ni Fate ang maskara at agad siyang nakilala ni Hato. Tinanong siya ni Hato kung paano naging malakas ang isang commoner tulad niya. Sabi ni Fate na hindi siya may utang na paliwanag. Sinabi ni Fate kay HTO na ipakita ang night powers niya at ipinagmamalaki ito. Inactivate ni Fate ang kanyang skills at tiningnan ng stats ni H.